Ano ang bago at makapanindig balahibong karanasan ni Ferdinand Malgapo sa kanyang pag-iembalsamo? Ang mga morgue ay talagang kinatatakutan ng karamihan. Pero para sa kanya, ito ang kanyang pangunahing ikinabubuhay. Yun na. Doon ko nakita yung mga mukha nung binalsamo ko. Ka-bloated, kaya lang, kita na sa katawan niya yung pamumula ng katawan. Samahan niyo ako sa buong video ng special episode natin ngayong Halloween. Ano nga ba ang kanyang ipinagtapat tungkol sa kanyang naembalsamo? Si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Hi mga Master! Welcome to my channel. Ito na naman po si Master G. Ngayon gumala po tayo dito sa Nueva Ecija dahil meron tayong sadya. Ang nakikita nyo po sa likod ko ay ang papasukin natin na morgue. O diba kung titignan nyo parang ano siya guys, so para siyang conference room. Ang ganda-ganda ng itsura niya. So nandito po tayo ngayon sa San Antonio, Nueva Ecija dahil nga i-interviewin natin uli si Kamorgue. Oo. Papasukin natin si Kamorgue maya-maya lamang. At kikwento niya yung mga latest na nakakapangilabot na naranasan niya mismo sa pagtatrabaho, sa morgue. Siyempre, meron sa ating hindi naman naniniwala na meron talagang hindi natin mapapaliwanag, di ba? Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo yung mga tools or yung mga equipment na ginagamit po. Kasi nung nakaraan, na-interview natin, 1 year na rin ang nakakaraan. Matagal-tagal na rin. So, nakaraan kasi yung ano natin, vlog natin, hindi masyadong naipakita yung mga gamit. So ngayon dito ipapakita sa atin, i-detalye kung paano ito ginagamit, yung mga gamit po sa pang-embalming. Oo. Kung bago ka lang sa channel na to, please subscribe and like. And don't forget to to hit the bell button. So let's welcome Sir Kamorgue, Ferdinand Malgapo Jr. Wow, napapanood ko lang ito sa TikTok mga master. Ito na po, welcome natin ulit si Sir Ferdinand. O, kamusta yung mga ka-master natin? Ayun, kamusta po kayo? So mga master, ito si Sir Ferdinand, siya yung ano sa atin, siya yung licensed embalmer na walang takot na nasalang na din siya sa mga sa mga interview sa TV nitong nakaraan lang. Ngayon, sana suportahan natin siya mga master na mag-subscribe kayo sa kanya. Ayun, may YouTube channel po ako, Kamorgue. Search nyo lang po, Kamorgue, makikita nyo na yung pagmumukha ko. At sa TikTok at FB page ko po. Kamorgue lang po, search nyo lang, makikita nyo yun. Yan. Follow natin siya guys, subscribe tayo sa kanya. Kasi meron din siyang, di ba may mga kinikwento ko din dong mga kababalaga. At saka yung experience mo dun sa ano. So speaking of experience, ano yung pinaka-latest mo na parang masasabi mo na hindi pang karaniwan? Ano sir yung pinaka-huling na ikwento ko yung tungkol sa mga napaginipan ko. Kasi yung napaginipan ko may nag-imbita sa akin kumain na sa isang lugar. Tapos yung pinaka-dadaanan papunta doon sa pupuntahan namin, sementeryo. Yung dadaanan. Ngayon, sa sementeryo na yun, kasama ko yung asawa ko. Bawat parang maliliit na pasileyo lang, parang pag isang nicho lang, tapos pasileyo na may bubong lang, maliit na pasileyo, parang gano'n. Nung papalapit, bawat nicho, may taong nakatayo. Talagang nung papalapit na kami, yun na. Doon ko nakita yung mga mukha nung binalsamo ko. Teka lang guys, wait Umpisa ng kwento, grabe. Kahit nakamaong ako, nagtataasan yung balahibo ko sa loob ng maong. Sa loob ng ko. Kasi iba talaga guys pag experience yung mismong sila yung humahawak sa patay dahil trabaho nga po nila yan. Tapos anong ginawa mo sir nung nakita mo yung mga inimbalsamo mo? Hindi yun, nung sa panaginip ko, parang hindi ko na lang pinansin, dinaanan ko na lang. Tapos nung sa pinaka-dulo ng sementeryo, bago pa makarating doon sa mismong handaan na pupuntahan namin, may nakaupo sa nicho. Yun yung pinaka-latest na nabalsamo ko bago ko mapaginipan yun. Nakaupo lang siya sa nicho, tapos nakayupong ganyan. Babae kasi yun eh. Panaginip. Sa panaginip ko, nakita ko lahat ng mga binalsamo ko. Okay. Tapos yun nga, yung nasa dulo ng sementeryo, yung sa pinakahuling nakita ko na nicho,
andun yung, halimbawa, nagbalsamo ako ngayon, mamayang gabi ko mapapaginipan yung pinaka-latest na pinakahuli kong nabalsamo, yun yung nakita ko sa pinakahuling nicho na nakita ko. Nakaupo sa nicho. Yung latest mo na Ayun nga, in-upload ko nga yun sa TikTok ko na kinuwento ko yun. Oo. Maraming nag-comment doon na sabi nila, baka yun yung, yung way para makapagpasalamat sa'yo yung mga binalsa mo. So, paano mo parang naging positive naman. Kaya lang, paano mo in-accept yun na pinasitive mo na lang? Pinasitive ko na lang na siguro nga ganun talaga na saying thank you. Teka lang po by the way, kung hindi ka naniniwala, skip mo lang. Huwag ka na mag-comment kung ano-ano dyan. Baka naman hindi, magmumura pa yung iba. Kasi hindi po libre ang mura. Kasi iba back to you ko po yan. Just a comment. Hindi, joke lang guys. Tapos meron siyang kinuwento sa akin, nagkikwentuhan kami kanina mga master. Yung tungkol dun sa sinasabi mo na latest lang na ilagay natin dyan yung picture pero blurred natin yung mukha. Yung yung bata na nalunod, na sinagip yung buhay. Pwede kwento mo saglit? Bali yun, medyo Ay, ilang balsa mo na siya? Ayun, medyo masakit. Kasi nung una, ang nangyari po kasi ron, yung binibilang ko ng disposable vape na si Boss Kai. Nung nakaraang araw, sinabi sa akin itong helper ko na si James na meron nga daw nalud dito sa Gapan. Hindi ko lang pinansin. Tapos kinabukasan, nung nagbabalsa mo kami, na nag-chat sa akin yung Kyle na kakilala ko. Boss Kai, nalunod kay pamangkin ko. Ganon. Sa akin, sige, kung gusto nyo ako gumawa, ako gagawa. Kaya lang, nung time na sinin niya sa akin yung picture namin. Nakapagpa-picture kasi sa akin yung bata 14 anyos lang, nakapagpa-picture pa siya sa akin. Talagang pinapanood? Pinapanood din niya ako. Tapos yun nga, nung nalaman ko yung istorya kung bakit nga siya nalunod, doon na medyo, alam mo yun, yung maaantig ka talaga sa kanya. Masakit talaga. Actually guys, wait lang nakita ko po kanina na nagulat pa siya, hindi niya alam na nilibing na po kanina. Ngayon nakita ko yung picture. Sabi ko, parang ito yung pinost ni Ferdinand. Ang dami nakapaglibing, tapos sumingit pa ako doon sa gilid. Tapos mararamdaman mo talaga yung panghihinayang doon sa bata. Nakakapanghinayang. Tapos yun, kahit bloated na siya nung nakita. Bali, ang nangyari kasi sa kanya, ayon sa kwento ng mga kamag-anak na nandun nung kinukuha na, nung nakita siya sa mismong sa mismong ilog pa, parang hindi pa ganun ka-bloated, hindi pa magamaga yung katawan. Pero nung naiahon na siya, ayun, nahanginan yung mismong katawan, doon na siya nagsimulang hanginin. Pagka nahanginan, lumulobo? Oo, lumulobo na siya. Pero nakita ko kasi yung sinabi rin naman sa akin ng mga kaanak na may nagla-live doon sa mismo nung kinukuha yun. Nakita ko rin na tamang hindi pa ganun ka-bloated, kaya lang kita na sa katawan niya yung pamumula ng katawan, yung alam mo yung namuunid dugo sa katawan niya. Kaya yun, nung binuksan ko na doon sa morgue, nung nadala na sa morgue, ayun, kita ko na yung naipakita ko. Napanood ko din po kasi sa vlog mga master, or sa upload yun sa Reels yata, no? So, ako po yung nakikiramay din po kami sa pamilya po na napag-usapan lang po namin na tungkol din po sa iba pa na ganung incident na nangyari na pagka ganung incident ba sa ilang araw kailangan ba nakuha ngayon nung kailangan i-involve mo siya ng agad-agad tatanggalan mo pa ng tubig sa katawan or what? Yung kasi sa ganung klase po ng patay, yun mauobliga tayong isilyado na gano'n. Ibig sabihin, kakargahan pa rin siya ng formalin, kaya lang wala nang magiging viewing sa, halimbawa, di ba karaniwang viewing, nakabukas yung ataol. Sa kanya, silyado na yun, nakabalot na ng plastic yung buong katawan, kahit yung mukha. Tapos nakasarado na lang yung ataol. Tapos ang kwento mo sa akin, na kinuwento daw sa iyo ng lang family, na nagsagip daw ng buhay mga master, yung batang yun. No? Tapos nabuhay naman yung sinagip niya. Yun, nabuhay yung sinagip niya. Kaya lang nung kumbaga nasagip na kasama yung namimingwit daw, parang gano'n. Kaya lang nung pagbalik nila, yun na nga, yung bata, lumubog na, hindi na nakita. Tapos kinuwento mo din kanina, no? Yung nasa bangka, yung nakasagip, dun sa sinagip. Ganon na nangyari. Nung maiahon na niya yung bata, ito namang isa, yun ang bata. Hindi alam ng bangkero nga pala, no, na
na nung nagbabangka hindi niya alam na meron pang isang nalulunod. Oo. Kasi ang parang ang kwento kasi sa akin, parang lumulubog na silang parehas, lumutang lang yung isa, yung sinagip, na lumutang yung kamay, kaya nahugot nung namimingwit. Yun ang nahugot niya, hindi yung sumagip. Ganun. Okay. Kaya yung sumagip ngayon ang talagang natuluyan. Oo. Talagang nakakapangkang. Tapos guys, ayun nga, yung mga tools dito na papakita sa atin ni Sir Ferdinand, oo. Pag nakita ko doon nilagay doon sa 24 oras. 24 oras ba yun? Yung kay Kuya Kim? Dapat alam mo. Oo, bakit iba yung spelling ng ano mo doon? Yun nga eh. Anong nakalagay doon? Ang nailagay nila apelyido ko ron, Makapo. Ayun, Makapo, oo. Ayun, Sila pang kakaibang takot dahil bigla pang gumagalaw. Ang embalsamador na si Ferdinand Bacapo, ilang beses na umanong nakakaranas ng umano'y kababalaghan. Halos lahat ng binalsa mo, wala naman nararamdaman. Kasi So, marami guys, nagkakamali sa apelyido namin. Oo, ito mo na ano siya kay Kuya, kay mga master, nakakatuwa lang. I'm so proud. Syempre, isang taon na kaming magkaibigan, isang taon na kaming nag-collab nung nakaraan. Parang kahit papaano na sabihin mo na hindi pa ganun kabilis yung subscriber. Pero yung nararating mo ngayon talagang nakaka-proud talaga mga master. So, tanong ko lang sir, ano po ito? Ito po yung ginamit na, ito kasi galing abroad to. Ito yung mga pinaglalagyan ng mga nagiging pasyente natin na galing abroad. Bali ito, galing Dubai ito, no? Dubai. Yan. Bakit kailangan? Ganyan yung isasakay sa airplane. Ito yung pinaka-ataol nila na pinaglalagyan. Oo. Ba't meron kayo niyan? May naging patay kami na galing Dubai. Pinanggalingan na to. No? Bali, na-vlog ko rin ito. May video rin ako sa YouTube nung tatanggalin na namin sa loob yung patay, lalagay na kami. Ano rin cost nung, OFW na yun? Ano yung cost ng kanyang matay doon ng OFW? Stroke ang nangyari sa kanya. So mga master, bago tayo pumunta sa pinaka-morgue, ito na talaga, actually ito na yun no? Yung, pag mga ganito, magkano yung ganito? Yun, hindi ko makititiyak sa'yo. Ito yung mga tinatawag natin. Pwedeng hawakan? Oo, pwede. Kahit bukan yung pwede naman. Ay, oo nga. Bigat yan. Ay, oo. Ang bigat. Hindi sir, di babagsak yan. Ay, oo, napifix siya. Ito yun. Alikabukan mo siya, sir. Karaniwan yan. Ay, malambot. Tapos, komportable yung patay. Charot. Saka hindi... Wala pang huliga dyan. Brand new. Ito guys, pang artista. Yung mga nakikita ko sa ano. Saan to binibili yung mga ganyan, yung mga kabaong mo? Ay, may mga nagdi-deliver niya na hindi, tawag dito. Hindi Pampanga. Tapos ito pa dito. Ayan, mga kandilero ng tayo mga. Naubos na kasi sunod-sunod yung naging namin. Ang ganda ng nila guys, no? Ang linis ng kanilang. Ang linis ng kanilang Ang dami ng kandelero, Kasi nung nakaraan, nung pumasok ang pandemic, talagang bumuli sila ng maraming gamit kasi nga sunod-sunod yung nagiging patay. Ano nga uli yung yung isang gano'n ng formalin? Isang yung Kasi po ang nangyayari sa amin, kung bumili kami drum. Oo. Pero tapos magkano inaabot ng isang drum ng formalin? nasa ano yun? Sabihin natin mga 10K. Madalas na nami-mental block ako pagka pinag-uusapan ng tungkol sa morgue o sa mga patay. Ngayon, iikutin natin to saglit at ipapakita ko sa inyo yung mga gamit ni Ferdinand sa kanyang pag-embalm. Nandito na din yung mga ataon nyo. So ito nga mga master. Ito yung nakalimutan ko dito? Black? Head black. At least natanda ko yung kahit pa paano yung black. Ngayon ito yung stretcher para pag may tapos ba't may bidet. Yan yung pinaka kasi panlinis. pang namin sa tubig. Bidet na lang ang ginamit namin. Oo. So kasi ang bala ko nga mga master meron talagang matry ko yung humawak talaga. Kaya lang ngayon wala naman din silang gawa ngayon. Pero thankful pa rin tayo dahil walang patay at kahit pa paano, diba? Pero yun lang. Hindi natin kasi yung talagang gusto ko guys, yung mahawakan talaga. Pero sa susunod, may next time. Tapos, nasan yung mo sir? Yung sinasabi mo. Ang tawag doon? Yung gamit na. Ngayon, ipapakilala ko lang din sa inyo mga master yung mga gamit ditong pang-embalm na first time ko din pong makakita at meron din ako nakitang parang kawil. Gusto ko malaman kung ano yung mga gamit nito, kung bakit merong ganito. So ito yung mga gamit pang-embalm. Itong tawag dito sir? Ayun, rubber tubing ang tawag po sa ganito. Ito yung hose na ginagamit para dito.
Ito yung lagayan ng Ng formalin, ng dugo. sa isang tao na uubos itong isang buong ano? Oo, kasi ang ginagawa sa embalming po kasi hindi naman purong formalin ang ipinapasok sa loob ng katawan ng patay. Ano siya, 1:3 na halimbawa ito 1 litro, Oo. 3 litro ng tubig. May halong tubig May halong pala. tubig. Hindi ko lang alaman. Parang hindi ko yata natanong sa'yo yun. Ano? Oo, may halo palang May tubig. halong tubig yun. Tapos bakit may kawil dito, sir? Para saan nga pala tong kawil? Ito ngayon yung pantahi sa lahat ng mga nagiging butas na ginagawa natin butas sa katawan ng patay. Meron pong ibang klase ng panahi. Ito na lang Sanay humawak si sir. Ito na lang yung natira sa akin na kasi naputol yung iba. May letter S dito, ito letter C. Yung curve lang siya. Mas madaling gamitin yung letter S na kasi mas malaki yung pinaka-handle niya. So, ito naman, Ito, yung wax naman ito. Katulad ng ginawa kong vlog nung nakaraan, may inopera akong mata. Ito yung ginagamit natin na papatong sa mga parte na kailangang ayusin. O kumbaga, i-restore natin. Kasi yung binalsam mo ko nung nakaraan, wax lang yan. Nakikita mo yan. Wax lang yan. Medyo luma na to eh. Kaya, hindi naman yung pwede i-ano sa buhok. yung wax, ano? Pwede, pagka walang gamit. Tapos, ito naman, itong isa naman na ito. Ito, scalpel to. Scalpel. Tapos ito, ano yun, yung puti? panghiwa lang yan. Ito lang ginagamit kong Para doon sa ugat. Oo, sa mga balat na hinihiwa natin. Para paraanin yung mga ginagamit pa natin. Ngayon, itong isa. Ito naman, kinokonekta to dito. Ito ngayon yung pinapasok sa loob ng artery. Oo, ng pinaka-artery. Kukuha natin ng dugo yung mga binabasa mo. Ito ngayon yung pinapasok. Artery needle. Okay. Ngayon, itong mga to, panggupit Ito, forceps na lang yan. Ginagamit pangkuha ng ugat. Ganyan. Pandukot ng ugat pagka... Ito, pwede rin ito. Pero karaniwan talaga sa pagkuha ng ugat, pinakamadali para sa amin, 2 curved forceps. Pag halimbawa, hiniwa mo na rin. Hihiwain mo kasi dito yan. Ito ngayon yung pangahawi mo sa mga laman. Lalaroin mo lang siya ganyan. Pagka nahawi mo na yung mga laman, doon mo makikita yung artery. Saka yung vein. Okay. Pero artery ang ginagamit sa pagbaba. Teka lang, akala ko imbudo, pang ano lang. Ito yung buto kasi minsan pag nagsasalin kami ng formalin, siyempre pagka galon sa galon, maliit lang yung butas. Para lang hindi tumapon. Para hindi tumapon. Ngayon, itong dito ako natatakot eh. Pag nakikita ko to sa vlog mo eh. Yung parang masyado yung char. Masyado siyang talaga bang kailangan matigas yung pagganong-ganon? Oo, kasi ang ginagamit mo ito sa pagkakarga ng formalin sa mga parte na hindi tinataluyan ng formalin sa ugat. Ngayon, ginagamit ito sa mga halimbawa, nagkarga na kami sa ugat, hindi pinasukan yung parting tiyan na to, braso, sa hihita na yan. Ito yung ginagamit natin para ma-erecta natin sa laman yung formalin, para ma-preserve. Tapos, ito naman ginagamit ko kasi mas masarap gamitin kapag kukuha ng dugo, mas malaking tubo. Kumbaga, madali siyang mahigop lahat. Mas malaki. Ito, tawag dito. Gawa sa ano yan, sir? Bronze, no? Parang... metal lang ito. Naging bronze lang ang kulay sa katagalan. Bale, ito, may sentimental value kasi ito. Bakit? Yung ginagamit dito noon. Makikita nyo mga repair. Tapos ginamit din sa kanya yan. Tama? Ginamit din ito sa kanya. Yun pala yun. Yung dating may-ari nitong funeral. Kaya yun, kaya iniingatan nyo talaga. Ginagamit nyo pa rin. Oo, ginagamit namin ito. Dapat hindi na, itabi nyo na. Tabi na lang din. Para mas mag-preserve. Kasi, dapat nga kung siya nga yung huling ginamitan niya, dapat yun na yun di ba? Para... Kasi dito kung sa Nueva Ecija na lang kamo, sabihin natin Gapan, sa mga kalapit na bayan, siya yung kasi nawala na yung lolo namin, ngayon siya yung pumalit na pinakamatandang embalmer dito. Pero 50 lang siya, di ba? Kasi bata pa lang sila, nagbabata na. Tapos ngayon, ikaw yung pinaka-Gen Z, tama? Pinaka-batang... Pinaka-bata ako. Pero meron ng mga lumitaw na baguhan. Pero sa side namin, ako, pinaka-bata. Tapos to sir, may gunting. Para saan yung gunting? Ito, gunting. Ginagamit namin yan. Halimbawa, tatanggalin ni damit kasi hindi naman namin siya matatanggal. Okay. Na buo. Ginugupit namin yung damit.
So yan guys, nakita nyo naman, di ba? Yun yung mga ginagamit na pang ano ni Sir Ferdinand Magdabo. Yan lang yung mga basic na kailangan pa lang siya. Oo. Oo. Tapos wala nang iba ano pa na so ito guys, napaka-memorable nito. Humawak ko. First time po akong humawak nito. Kasi gusto ko din ma-reach yung ano ko na yung mata ko sa ganito. Tsaka ito guys, pagka naman ginamit sa atin to, ano tayo. Siyempre, wala ka ng pakiramdam nun. Siyempre aaray ka, di ba? So yun lang guys, talagang saludo talaga ako sa mga embalmer. Hindi biro yung ganitong trabaho. So paano nyo sinasanitize po yan, sir? Ano yan? Sunrox. Pinakamahirap yung Sunrox yan. Talagang tanggalin. First time ko makakita niyan. First time. Sa personal mga master, first time ko makakita nito. Sir, meron po ba kayong ano, yung parang inimbalsa mo na yung parang inimbalsa mo siya dahil kinulang siya? Or may taglay. Or meron siyang ano, mangkukulang ba siya or what? Meron kayong gano'n na experience? Oo, bali, ang dito sa punerarya na to, pero hindi ako yung nag-embalm nun, yung tito ko. Si Sir, Nonong. Ang kwento niya sa akin nun, parang, kasi yung lugar ng patay, o doon sa pagbuburulan, medyo malayo. Kaya doon na lang binalsa mo sa bahay. Ngayon, nung natapos yun ang balsamuhin, ilalagay niya sa taol, ayusin na lang niya sa loob ng taol. May parang paru-paro, hindi ko matandaan yung paru-paro na malaki daw yun. Siguro mga 1 dangkal daw ang laki, di ba? Karaniwan natin nakikita paru-paro, maliliit lang eh. Yung sa kanya, paru-paro na malaki na halos 1 dangkal na kulay itim. Dumapo ngayon doon sa mismong kortina. So, di ba? Halimbawa, ito yung taol, yung takit na taol, nakabukas. Doon sa may likod. Sa may likod sa pinaka-background. Andun siya. Hanggang sa nailibing, siyempre pupunta sila ron. Andun pa rin yung paru-paro na yun. Yung pala, nalaman nila doon sa isang kasamahan nila na tauhan din dito, na yung pala, yung namatay nga na yun, pinaghihingilaan nilang may taglay o yung kung ano man. Di umano, parang ito ay may kakayahang mangkulang. Oo, umano. Parang ganun. So, yun pala mga master, narinig nyo yung kwento. Yung i-ano lang natin saglit. Parang iniisip ng karamihan sa part na yon na itong matanda na to, ano ba yung lalaki? Babae? Babae is mangkukulam siya. Tapos yung paro-paro na yon, so teka para malinaw guys dun pala siya inimbalsa mo sa bahay. Sa bahay, Tapos nung nakita nga yung paro-paro, wala naman siya nakitang gamit sa kanya. Or kwintas, or di ba yung may iba may ganon? Oo, pero ano lang siya, parang ang nakita sa kanya, may hawak siya sa kamay. Hindi ko lang kung matiyak kung ano kasi matagal na ikwento sa akin ng tito ko. Pero nung na meron siyang hawak kasi nga dahil sa ilang oras na rin patay, hindi nila matanggal sa kamay yung hawak-hawak nung patay na yun. Kaya pinilit lang nila na ibuka ng todo yung kamay, kaya doon lang nila nakuha. Doon lang nila nalaman. Nakita nilang nakadakot na. Nakaganyan. Tapos, bakit daw siya pinaghinalaan makukulam doon sa lugar nila? Ano pa yun? Dati pa man din daw, talagang sabi-sabi ng mga tao doon na meron nga daw yun. Taglay. Kasi nga, yung isang tauhan doon, malapit lang din doon sa kanila. Kaya, naikwento ng tauhan na yun doon sa tito ko na pinaghihinalaan nga daw nilang ganun yung tao na yun. Yung ba along Nueva Ecija? Nueva Ecija lang din. Huwag nating magitik kung saan Nueva Ecija. Yun po mga master, di umano. Kwento lang po yun na parang ipinarating na sa atin. Dagdag pa ni Ferdinand sa kanyang kwento na may mga nakikitang accessories hindi lang ang mga sinasabing ganito, kundi pati ang mga minsan ay hinihinalang agimat. Hinahanap nga namin yung sinasabi niyang parang gawa sa pilak o tanso na may korte pang parang agimat o bertud na ginagamit ng mga sinasabi nga nila na di umano'y mga mangkukulam daw o albularyo pa man o kahit ano pa mang may kinalaman sa mga kakaibang bagay.